Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibad ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo, tumay ng kaliban ng liman ng Santa Maria, ay hindi sa issue ng We Boys Fair Justice on accusations of VP Sara and President Duterte. Mga co-accused niya. So, inaakusahan at isinasangkot si VP Sara Duterte bilang pasimuno ng Oplan Tokhang sa Davao at kaisa ng DDS o Davao Death Squad sa extrajudicial killings nito over drug war noong panahon ni Pangulong Duterte sa kanyang drug war. So yun, at inakusahan din si Pangulong Duterte bilang siyang drug lord sa Davao at pinapapatay nito ang mga kalaban nito sa droga, at maging sina Senator De La Rosa at Senator Bongo ay sinasangkot din nitong di umano'y dating hitman police officer ng DDS na si Las Cañas. So, bali ngayon doon sa issue noong drug war noon na ang nirereklamo sa International Court sina Pangulong Duterte over drug war, na kung saan ay ang aligasyon maraming araw extrajudicial killing o salvaging na gusto ipapanagutin sila dahil libo yung sa tingin nila ay napas lang na isinalvage hindi ayon sa legal operations sinasabi. So ngayong issue nito umuugong at dinadawit ngayon si VP Sara doon sa ng isang dating death squad o ng nina Pangulong Duterte doon sa Davao. Siya daw yung isa sa pasimuno ng Oplan Tokhang doon sa Davao. Hindi ba yung Oplan Tokhang pangkalahatan yun na So lumabas bilang witness itong si Las Cañas laban ina VP Sara, dating Presidente Duterte, at mga nabanggit na senador. Di mo ay naisumiti na sa ICC. Sa isinagawang pre-trial nito ang mga dokumento ng pahayag ni Las Cañas. So yun, bali ginagawang material witness si Las Cañas ng DDS over doon sa mga out of bali yung pag-witness niya out of legal operation ng mga pamamasa lang doon sa mga involved sa drugs. At saka yung sinasabi nga yung inakasaw niya si Pangulong Duterte mismo yung nagpapatakbo ng droga doon sa Davao. Ayon sa kanya, pinapapatay niya yung lahat ng mga kalaban niya sa droga. Parang mga ganun mga bagay, no? Na yun yung lumalabas na niloko daw niya sa bayang Pilipino, at yung kanyang drug war hindi naman talaga para supilin yung mga involved sa drugs, ng mga drug lord, drug pushers, kundi kanya nililigpit yung mga kalaban niya doon sa droga, yung sa droga na yan. Yun yung lumalabas na pa sinasabi ni nung Las Cañas. So ngayon, incredible kaya yun. Ngayon, ang The Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamahala, patas ng justisya at karapatan ng tao. At patas na peace and order implementation sa bansa. Sa isyong ito ng akusasyon at pagling kay VP Sara Duterte ay at pagdidiin kina Pangulong Duterte at Senator De La Rosa at Bongo, itong state witness na si Las Cañas etc. ay naway magkaroon ng pagkapairan ng patas ng justisya at human rights sa isyong ito upang umiral yung katarungan. So due process siyempre, at hindi magkaroon nung sa mga aligasyon na yan. Siyempre maraming kalaban din na Pangulong Duterte, din sila VP Sara. So dahil sa due process para ano ba yung totoo,
At mahirap din naman magbibintang, kagaya nga nung ating sinasabi, mahirap magbibintang, makahikahit ka pa, yung pagkakasala yan. Hindi naman gusto ng Bible yun. Siyempre ngayon, ay kahit nasabihin mong naglipana na yung mga napas lang noon, na binabalita, ano pa ipatunay natin na talagang sila ilas lang. So, yung mga pamilya, siyempre, umaanga, lalo na yung out of legal operation. Kasi out of legal operation, kapag may pinatay, sigurado abuse o talagang sinalvage. Ngayon, pinunteriya talaga patayin, murder talaga. Ngayon, sino ba nakalagon? Yun ngayon yung accusation ng Las Cañas as out of legal operation, na doon sa Tokang sila ay o yung pagpapayar ng drug war. Hindi lang marami silang pinapatay ng mga involved sa drugs. At ang issue nga ay hindi para supilin lang yung mga involved sa drugs, yung kalaban nila Pangulo Duterte. Dahil siya pinagbibintangan na siya nagpapatakbo ng droga doon sa Davao, etc. Mga ganun mga bagay. So kaya ngayon ay yung issue ng investigasyon ng ICC ay matagal lang sinasaraduhan ng ating pamahalaan mula kina Pangulo Duterte pa yan. At ngayong administrasyon Marcos naman ay ganun din. Ayon sa kanila ay sinusunod nila yung proseso na kung saan ay wala nang restriction ngayon yung ICC dahil nasa, diba, pinatanggal ni Duterte yung ating connection sa ICC. So ngayon hindi sila pwede mag-iimbestiga na dahil nasa wala na tayo sa ICC. Ngayon, ang sinasabi maaaring imbestiga ng ICC yung 2 years na bago tayo pumalas. Umabot kasi ng 2 taon yung bago tayo pumalas. So, sa 2 taon na yun yung maraming kasagsagan ng mga sa drug war na maraming pinatay. Ngayon, yun yung maaaring imbestigahan pa, maaari siguro ng ICC kung sila na dapat na maaaring suportahan ng ating pamahalaan sa pag-iimbestiga doon. Kaya yun yung controversial na maaaring pinagpipilitan ng ICC. Kaya pwede pa sila mag-imbestiga, hindi basta hindi na tayo kamiyembro ng ICC. So yun yung issue na tayo ngayon ay kaya tayo ay wala na doon sa ICC. Nasa local court yung gagawa para dyan. Kaya ang daming investigasyon sa Senado. Tapos ay isasampa sa korte yung mga ibang na involved sa drug war ng mga pulis. Diba napakasuhan nyo at yung mga inang namatay na para yung gumawa na salvaging. Diba? Napakasuhan yung iba. Yung iba naman ay hindi. So marami, hindi ilan lang yung nakasuhan ay ang issue, libok yung nangyari. Diba? So doon sa legal operation, ilan yung napakasuhan na pulis na lumabag sa di mga abuso, yung hindi kwentro yung nangyari. Yung mga non-state na salvaging, diba? Yun ang murder. Yun ang problema ngayon. So ang tanging hustisya ng mga naghahabol sa kanila ay sa kanila paglilitis ay over local court na lamang o dito sa ating korte at maaaring sandigang bayan o ombudsman, RTC, etc. lumitis sa kanila. At ang magsasawa ng kaso ay siyempre yung CHR, PNP. Yan, dyan sa CHR, PNP o maaaring yung ayas kung sa mga pulis ang involved, halimbawa. So, ang magsasampa ng yan, yun sila yung maaaring magkakampa ng kaso. At CHR, DOJ yan. So, ano ba yung mabuting, kahit anong mabuting hakbangin ng ating Pangulo Marcos over nga dyan sa issue ng drug war na hinahabol ng mga biktima. Siyempre, kahit naman sino ay hahabulin yung pamalaan o kung talagang merong nangyayari ng pang-abuso o salving in front of them. Siyempre, yung mga pamilya, naharap-harapan sa iyo, pinatay, halimbawa legal operation or non-legal operation. Tapos, ay lumalabas kapag yung report, legal operation, di ba? Halimbawa legal operation, or lumalabas ng gagawa ng DDS or sino mang mga killers yan na pumapatay ng mga
vigilantes, grupo, individual, pumapatay ng mga mga ganyan mga involved sa drugs. So, siyempre habulin. Sino yung ngayon pinapanahon? Si Pangulo Duterte, na yun, Chief of Police dati nun, si De La Rosa, at iba't ibang mga involved. So ngayon sila yung nakasampa ng kaso doon sa ICC. Ngayon, dinagdagan. Dahil di ba naglitis nga, may lumutang na witness, DDS, former DDS, daw Hitman. Sinabit ngayon si BP Sara na, at saka si Bongo, mga ganun na nangyayari. So ngayon ay yung ang dapat gawin ng ating Pangulong Marcos, pa-imbestigan niya ba sa ICC yan or local court yung na pag-iralin to after the said ang ating Pangulong Duterte doon sa nangyari drug war, kung sino-sino mga involved, napapanagutin yung dyan. So kasi malaking desisyon yung gagawin natin Pangulong Marcos kung papasukin yung ICC, kasi nasa kanyang desisyon yan. Ngayon yung ating siguro mambabatas at saka Senado, tila mo kung ano yung kanila magagawa rin over that, yung mambabatas at saka Senado. So, maaari siguro magpasa pa sila nung batas para pirmahan ng Pangulong Marcos para yung makabalik tayo sa ICC. So ngayon nasa sa jurisdiction yata ng Pangulong Marcos yan, kung papayagan niya mag-imbestiga yung ICC siguro gano'n, at saka ng ating yung DOJ at saka itong ating itong abogado ng ating bansa, ano nga ba yun, yung sa solicitor, maaaring ganun. So kung may papayag sila, di sa kalamo siguro. Pero yun, at yun yung maaari, yung maaaring gawin. So para doon sa hostisya na hinahabol ng ilang mga nabiktima. So naging okay naman ang bangin over drug war issues sa ngayon sa Marcos administration, dahil sa napipigilan na ang yung mga pagbatay, yung mga salvaging na yan. So hindi ko tayo basta nakakabalita ng ganun ngayon. Puro yung mga legal operation nila ng mga ating PNP, maraming ginagawa pa rin over laban sa droga, na puro mga hinuhuli malalaking mga sindika, mga laking shipment ng droga, na due process yung mga involved, mga drug pusher, drug lords. So yun ang nagiging improvement doon sa drug war. So nabawasan yung overkilling. So mukhang ilan na lang yung nagaganyan, na babalita may napapatay sa invento ng drug. Puro mga naikukulong na due process at saka nahuli yung drug. So magandang bagay, at yun ang dapat mangyari. Pilitin nila, may iwasan yung pagpapatayin nila yung mga involved sa drugs, lalo na halimbawa user lang na ipapatay mo. Parang panahon ni Pangulong Duterte, parang may nababalita, mga ilang user lang pinagbibit naman ng pinapatay na rin. So yun, kung ano naman yung kinakawin. So dapat ay pagdating ng user, yan mga rehabilitation o mga parang relegate sila, kakambak sa institution na maging mahusay na ulit silang tao, pagbabagong buhay. So yung iba naman sa labas or i-rehab. So maganda yung ibang proyekto na yung sa barangay, parang badak at iba pa bida na ngayon yung sa DILG. So ngayon ay sabihin na papabago sila yung mga involved sa drug pusher, mga drug lord, kakasuhan dapat, and then due process, kasi mahirap din naman meron kang parang gusto mong abusuin ng pamahalaan na drug pusher, hindi naman, o drug lords, hindi naman, mga ganun mga bagay na gusto mong abusuin lang nung nasa pamahalaan ng mga umaabuso sa tungkulin. So kaya sana yung ating Pangulong Marcos, kanya rin direktibahan ng ating PNP at maging ating PNP ng pamunuan nila, iwasan yung pang-abuso, maging makatotohanan lang, accountable, transparent, kung involved in drugs na ito talaga ay dapat na mahuli in his possession, at yung due process nga, at kung paano mo sila hulihan at part of the protocol, kung sa kasuhan, hindi yung parang wala sa possession. At halimbawa, ang isa pang problema dun sa nangyari mo sa Tokang, halimbawa, yung isa na pag-iinalaan mo lang ng droga, kung ano na ang mangyayari. Siyempre, kung siraan ka, galit siya yung isang barangay, o galit siya yung kapwa-tao mo, tinudroga ka, di ba? So ngayon, tutokangin ka, or ikaw ay
para panirang puri ang lumalabas, di ba? So kaya dapat maging mahusay yung ano ngayon, yung due process ang gawin na kung saga involvement ng ganyan, para kung halimbawa yung mga ganyan na paghihinalaan mo kung nahuli mo nagdo-drugs, o di sila ay aarestuhin at maaaring idaan doon sa badak or doon sa doon sa rehabilitation o ikukulong, mga ganun mga bagay, parusa. Yun, at din yung mga drug share, mga ganyan. So dapat ay iayos sa due process at hindi hinala lang pagkatapos parang nagawa na ng mga kunang mga dokumento, diba? Papaaminin. So syempre matatakot yung tao kung ganun eh. Pero kung tutuusin sa isang normal due process, kapag ikaw ay, ano ba, sinasabihan ka, nilapitan ka, adik ka raw mano raw, di ba, bintang. So ngayon, pwede may contest sa korte yun, panirang puri yan, pwede mong kasuhan ng panirang puri at pakipag, di ba, mga tipong ganun sa due process. Kaya, other else na legal remedy, paano kung wala kang sala? Halimbawa, di ba, nagbibinang ang ganun. Ano ang iyong legal remedy para supalpalin mo yung ginaganon ka, di ba? Ano, mahirap ang sasabihin kapag ikaw ay isa lang ka doon sa ganung bagay, di ba? So yun, parang alam mo, kagaya ngayon, kung si Pangulong Marcos, isang pangaraniwan tao, pinagbibintang siya, baka ilagay siya doon sa badak, di ba? Kung gano'n. Siyempre, Pangulo yun, pag pinagbibintang mo, hindi mo pwede, baka ikulong kung sino mang ninira sa kanya. Kaso nanira sa kanya si Pangulo Duterte. So, ibig sabihin, mga friendship sila eh. Siyempre, medyo lang bangayan, di ba? So, issue pa naman ngayon ang nagbabangayan itong dating solid friendship ni dating Pangulo Duterte at President Marcos. Dahil sa umuno sa pag-amyenda ng konstitusyon at ICC investigation evidence. Nagbintangan pa sa drug using. Ngayon, naliling at sinasungkot na naging si BP Sara sa drug war issues noong Duterte administration. So, kaya siguro ay may malaking problema ngayon yung ating pamahalaan na parang nagkakaroon sila ng hinwaan yun regarding yung sinasabi natin na parang nagagalit yung kampo ng Pangulo Duterte because parang mapayag na yata yung ating administrasyon na papasukan yung ICC. Pero yung pagbisita rito ni Special Rapporteur Irene Khan, hindi naman parang ang lumalabas na yung parang kanyang ina-assess yung yung human rights situation, ibang mga recommendation. Wala naman sinasabi over drug war na recommendation. Pero hindi malinaw kasi kung alin yung nag-pre-trial, hindi naman yata yung special rapporteur na yun, yung magpi-pre-trial, hindi naman siya taga-ICC. Kundi UN special lang yun sa human rights para magano yung human rights. So medyo parang minamasama yata yun ni na Pangulo Duterte. So ano pang ibig sabihin na maaari may iba ng taga-ICC dito na maaari investigate kasi nag-pre-trial na raw Taming ganun. Pero hindi naman yung gagawin ni Irene Khan kasi special rapporteur lang siya. Hindi naman siya sa ICC. Maaari na siguro na i-hain din sa kanya yun. Pero actually assessment yun. Pero wala naman siya nabanggit sa assessment niya. Saka sa recommendation o drug war. Ang kanyang pinagtuunan doon yung red tagging saka mga pagdepensa sa mga defender human rights at saka yung sa mga journalists. Yung kanyang ibang dahil ang kanyang particular na sinala rito yung sa freedom of speech saka sa expression yun. So opinion. So yun yung kanyang binigyan na pag-ibayuhin at iba't ibang pag-iba yun ng human rights sa ating bansa. Yan. At ngayon yung sinasabi nga niya, pag-ibayuhin ng ating Pangulo Marcos yan. Kaya nga yung sinasabi na ito, anong gagawin natin Pangulo Marcos regarding din sa mga nangyayari na yan. At sila yung nagbabangayan ni Pangulo Duterte. So, dapat ano man ang nasa likod ng issue ng bangayan at ang ICC stand ng pamahalaan ay we hope ang fair justice ay pairalin for good of all. So yun, yung gawin ng ating Pangulo Marcos siguro
resolbahin niya mabuti yan kung ano yung ICC. Pangalawa yung sa People's Initiative daw na sa Constitution, para medyo nagagalit siya, para mayroong gusto si Pangulong Duterte hiwalay yung Mindanao. Kung mayroong gusto niyang i-insert doon sa People Initiative, ano bang gusto ng People Initiative, di ba? So yun, tama kung gusto niya isama yun, pag-usapan nila mabuti, pero kung anong pare-parehas nilang interest doon sa pagbubukas noong ating konstitusyon. So yun, pero para sa atin, tayo ay mayroon tayo, hindi natin gusto kasi yung provision na gusto nilang baguhin, kasi foreign policy, hindi natin gusto nila sa foreign policy, pero meron tayong gusto na gawin diyan na baguhin sa konstitusyon na makapagpapaganda at makapagpapabuti sa ating lipunan Pilipino, lalo na pagpapaitin ng human rights. So in the other hand, dapat magkasundo ang Pangulong Marcos at Pangulong Duterte upang umiral ang mamumala sa bansa at hindi magkaroon lamang ng gulo sa Pilipinas. At sa halip ay pagpapaunlad ang inyong isipin at magpairal ng patas ng pagkustisya at pagtugon sa karapatan ng karapatang pantao. So yun dapat na nila pagtuunan ni Pangulo. Kasi sayang din yung kanilang effort, yung kanilang kampo, syempre, for para sa kapayapaan. Yung kaguluhan din yun eh. Pangalawa, sa iba't ibang maaaring epekto nun sa ating ekonomiya at doon sa pagpapasa ng konstitusyon, isipin nila mabuti kung ano yun. Kung ano ba dapat bang gawin yan o hindi, o suportahan nila yan o hindi. At tingin nila yung pagtatalo ngayon doon sa kanilang hinanakitan doon sa ICC ay yung pag-isipan buto nila yan at ano rin yung pakikialam ng tao for the justice, di ba? Sa atin yan, fair justice at pag-isipan mabuti ni Pangulong Marcos kung paano pa i-rally yung fair justice dyan doon sa sinasabing akusasyon na yan kung saan ay ano ba yung dapat, di ba? So ano man ang interest ng bawat isa sa constitutional change, dahil ito sa patas na pag-uusap at walang gulo o deceptions, etc. etc. Dito sa usapin ng ICC, fair justice sa Moses natin dyan at naway gabayan ng ating administrasyon in fair justice. Muli, ang kaliwanagan ng Banal na Santa Maria ay bumabay sa ating lahat mula pamahalaan at mga Pilipino at tanimahin ng mabuting balita at ang pamahalaan ng mabalang mabuti, matuwid, makatarungan, patas ng hustisya at tumutungo sa karapatan. Yung mga Pilipino ay sumunod sa ating pamahalaan, sumuporta sa karapatan ng tao at sa gayon tayo lahat ay makapamumuhay ng mapayapa at ayon sa karapatan at tayo higit ang unlad sa ating pagkakaisa at tayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual sa pagtalima ng mabuting balita at pagiging mabuti. Yung magandang hapon sa inyo lahat at sana nakapagsabusin naman ng The Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo. Yun, komentaryo at konsultasyon sa minuto. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.